Mga kapuso, narito ang iba pang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Iniinda po ng mga panadero ang pagmahal na masangkat ng tinapay. At kung magtutuloy-tuloy yan, baka raw mapilitan silang magtaas presyo. Nakatutok si Jamie Santos. Pagsapit ng hapon, mas dumarami ang bumibili ng tinapay sa bakery na ito sa Gagalangin sa Tondo, Maynila. Pero ang hamon daw sa pinipilahang bakery, ang pagtaas ng presyo ng ilang ingredients ng tinapay. Ang isang sako ng harina, tumaas daw ng hanggang 40 pesos. Ang itlog mula sa dating bultuhan na 2,400, nasa 2,800 na. Tumaas din daw ang presyo ng asukal. Gayunman, hindi raw sila nagtaas presyo at nagbabawas sa timbang. 5 pesos ang isang pandesal sa kanilang bakery. Kailangan yung pamasa pa rin. Paboritong merienda ng mga Pinoy ang tinapay tulad ng pandesal. Pero ilang gumagawa ng pandesal ang humihiling ng pagtataas presyo dahil sa pagmamahal ng ilang ingredients sa paggawa nito. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, sa ngayon, nasa 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang bentahan ng pandesal sa mga community bakery. Hindi raw sana tumaas ng malaki ang presyo ng raw materials na karamihay imported para hindi maapektuhan ang kanilang mga produkto. Dapat po yung mga agri-products, lagyan ng subsidy ng pamahalaan natin. Ibenta sa amin ng mura. Kinuna namin ang pahayag ng Department of Trade and Industry pero wala pang silang tugon sa amin. Una nang sinabi ng Trade Department, sinisikap na walang maipatutupad na taas presyo hanggang Pasko. Nauna nang nagpahayag ang malaking manufacturer ng tinapay ng 5 pesos na taas presyo kada pack ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 Oras. Patay sa tama ng bala sa ulo ang isang tindera sa Quiapo, Maynila. Suspect ang isang rider na ang suot na damit at helmet pang Delivery at Motorcycle Taxi App. Nakatutok si EJ Gomez. Masdan ang tinderang ito na naglakad hanggang naupo sa tabi ng kanyang sari-sari rolling store sa kanto ng Carlos Palanca Street at Quezon Boulevard sa Quiapo, Maynila. Maya-maya, isang rider ang dumating. Natatakpan ng tarpaulin sa lugar ang kuhang ito ng CCTV pero mapapansing ilang tao ang lumingon at biglang napatakbo. Sa puntong iyon, binaril na pala sa ulo ang tinderang 50 anyos. Dead on the spot siya sa krimeng naganap pasado 2:00 ng hapon kahapon. Nakaiga na po yung sinanay. Tapos ayun, duguan na po siya. Wala na po siyang buhay po. Isang putok ng baril ang narinig daw ng ilang saksing vendor at tricycle driver. Palaisipan naman sa mga kaanak ng biktima kung bakit siya pinatay. Wala naman pong siyang kaaway. Wala naman siyang atraso. Mabait po siya. Kahit mga tao po, natutulungan niya po. Lalo na po yung mga kalugar niya. Suspect ang rider na dumaan doon na matapos ang krimen ay nakunang tumakas. Nakasuot siya ng uniforme ng isang food delivery app at helmet ng isang motorcycle taxi app. Tinutuntun pa siya ayon sa pulisya. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 Oras. Maituturing daw na constructive illegal dismissal kapag napilitang mag-resign ng isang empleyado dahil sa hindi makatarungang pagtrato sa kanya. Ito po ang ruling ng Korte Suprema batay sa inilabas itong desisyon sa kaso na isang nag-resign na empleyadong inihabla ang kanyang dating kumpanya na nanggigipit daw sa kanya. Batay sa SC ruling, masasabing illegally dismissed ang isang empleyado kung nag-resign siya dahil sa nakaiinsultong salita, hindi magandang pag-uugali ng isang employer at demotion sa trabaho. Kasunod po nito, inatasan ng SC ang kumpanya at mga opisyal nito na bayaran ng empleyado ng buong sahod, separation pay, earned commissions, moral exemplary damages at attorney's fees. Sa pagdinig ng Quadcom sa Kamara, nagulat ang ilang kongresista nang biglang nagtagalog ang negosyanteng si Tony Yang na naunang nagdala ng interpreter. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Any kaso? Wala pa daw. Wala. Wala kang kaso? Wala. Pero mo, alam mo yung kaso. Kita nyo? Nahuli natin. Marunong magtagalog to, nakakaintindi. Huling-huli.
Paliwanag niyang nakakaintindi siya minsan ng counting week ang Filipino pero minsan hindi. Pinakontempt siyang dahil sa umano'y patuloy na pagsisinungaling sa House Quad Committee. Naghain din si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ng motion na i-detain siyang sa Quezon City Jail. Inaprubahan ang naturang motion pero bago matapos ang pagdinig, inamyandahan ito ng Quadcom dahil hiniling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na dalhin na lang siyang sa kanilang detention facility. Dinala na sa temporary detention facility ng PAOK siyang na kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang.